painless in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? So magandang araw ulit sa inyo mga pushkada. So another vlog, another day. So ngayon nandito tayo ngayon sa kabaan ng Santa Cruz, Laguna. At pakita ko sa inyo guys kung ano yung magiging vlog natin ngayong araw. Dahil ngayon, so kung makikita nyo guys, meron tayo mga polyresin display dito guys. So napaisip na ba kayo kung paano ba siya nagagawa at kung anong materyales yung ginagamit nila para mabuo yung mga ganitong sample ng polyresin na siya naman nilalagay natin at ginagamit nating pang display para mapaganda yung ating mga aquarium. So samahan nyo ako ngayong araw guys. Pupuntahan natin yung mismong gumagawa nito at check natin sa facility nila kung ano yung mga makikita natin and kung paano yung mga proseso na ginagawa nila para mabuo yung mga ganitong klaseng polyresin display. So samahan nyo ako guys, tara, let's go! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 So guys, nandito tayo ngayon sa area, no? Dito yan sa Paete, Laguna. So actually ito nabisita na natin to dati, no? And binalikan natin para update sa inyo guys kung ano yung mga makikita nyo. So sa baba, meron sila ditong pet shop. So pwede rin kayo mag-avail sa kanila ng mga fish and accessories. Ayan, no? So meron sila dito mga goldfish, may mga Oscars, cichlids, marami din sila mga cichlids. Tapos may mga koi, marami din sila. Ayan, no? Meron pa sila dito mga molly, platy. Ayan guys. Tapos meron din silang mga neon tetra. Ayan, no? Alright. Then dito may mga aquarium accessories din sila. Mga kailangan nyo ng mga pumps and motors, na-avail nyo din yan dito, okay? Ayan, no? Ganda ng super red niya, no? Nininong, ayan, no? Solid. So ngayon guys, akit tayo doon sa taas kasi nandun yung production nila, yung nabanggit ko nga sa inyo ng mga polyresin kung paano ginagawa, anong materials yung ginagamit nila. So check natin yan guys, pakita ko sa inyo. Let's go! So guys, magandang araw ulit sa inyo. At yun, nandito tayo ngayon sa Paete, Laguna. So yung nabanggit ko nga sa inyo kanina, nandito tayo ngayon sa production na kung saan dito ginagawa yung mga polyresin na ginagamit natin, no? Pang display sa mga aquarium natin. So ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ngayon yung kada section dito sa production at kung ano yung mga ginagawa nila, kung paano nagpa-process, anong materials yung ginagawa para mabuo yung mga polyresin na yan. At pakita ko rin sa inyo yung mga ibang mangyayari dito mamaya. So isa-isahin natin to.
At unahan ko na kayo sa mga gustong umorder. Highly recommended tong area na to. At ilalagay natin yung kanilang FB page para sa mga inquiries nyo. Para sa mga may pet shop or gustong umorder, no, lalo na sa mga bulk order dyan ng polyresin na makikita nyo mamaya. Ayan, lalagay natin dito yan sa comment section. Let's go! Dito muna tayo sa unang section. Kasama natin si Kuya Barge. So dito sa area niya, Kuya Barge, ano ba yung ginagawa mo dito sa area mo? Casting, ito. So may nakikita ako ditong mga parang pinaka molde niya, tapos naglalagay sila dito ng resin. Ayan, tapos yung mga sample ng ginagawa mo, ito guys, so pakita natin sa inyo. Kuha tayo ng sample dito. Ito guys, pero ito hindi pa to finished product. Bali yan, nilalagay muna nila yung resin dito sa rubber, no? Tama? Yan. Tapos after nyan, patutuyuin nila. For example, ito yung design na gagawin. So ito yung lalabas dyan, no? Ayan. So pakita natin yung magiging outcome nito. Ayan, nilagay niya ng resin. Ito yung ginagawa niya ngayon. Ito yung ginagawa niya ngayon. Ayan, yung design na to. Tapos patutuyuin niya yun mamaya. Then after nyan, ito na yung lalabas. Ito yung isa sa sample dito. Ito yung brain coral na bago nilang design. Ayan. So ang ganda nito. Wala pa siyang kulay, pero pag natapos at makita niyo mamaya yung final output nito, grabe maganda to guys. Lalo na parang pag yung lineup nito is nilalagay niyo sa aquarium, para siyang saltwater theme yung lalabas. So yung mga ganito na ginagawa nila, usually mga 5 to 15 minutes yan pinapatayo bago nila tapos yung isang ganito. Alright, tapos punta naman tayo sa ibang area. Then dito makikita nyo, meron ditong mga nabuo na sample. Ito bridge. Ayan. Tapos pakikita ko sa inyo kung bakit ganito yung kulay na lumalabas. And then ito kasi puti. Ayan yung mga sample dito. So dito naman si ate, binabaklas niya naman yung mga excess. Ito. So parang ginagawa nila ito, kiniklean nila lahat yung mga sobra. Ayan, ginagawa ni ate. So guys, nandito naman tayo kay Tito Edwin. So ngayon papakita niya yung sample na gagawin niya. So ayan, kung nakikita nyo, bali ito guys is yung rubber. Then andun yung pinaka molde niya. So ano ba yung nilalagay natin ng mga materyales yan para makabuo tayo ng isang polyresin display? Bali itong sa amin, mix na to. Lahat na ng mga kailangan ingredients narito. Ang ginagawa namin, i-mix lang namin, nilalagyan lang namin ng ibang ingredients. Tapos pag na-mix na siya, lalagyan lang namin ng hardener. Okay. Tapos kung kailangan ng kulay, may mga toner kaming kulay dilaw, kulay itim, tsaka ibang kulay pa. So kung mapapansin nyo guys, yung pinakita ko sa inyo kanina, may kulay puti, may dilaw, tas ito naman may itim. So iba-iba. Depende sa design na ginagawa nila at depende sa klase. So ngayon, ito yung sample na pinapakita ko sa inyo. Nilalagyan nyo ngayon ng resin yan. And then mamaya, ito yung design ko yan na lalabas dyan, na sample nyo nito. Bali ito na yun, yung may kulay Ito na yun siya. guys. So mamaya, papakita ko naman sa inyo kung paano kinukulayan to. Pero yung ginagawang sample Tito Edwin dito is ganito yung klase na lalabas siya. Ayan, so ayan, after nyan, pinipress down nila dito yung nilagay nilang resin para yung mga sulok-sulok lahat malagyan siya. Ayan, ganun din dito sa kabila. Ayan. So para maganda yung kalalabasan, walang mga butas-butas, no? To. Oo, tama. Ayan. So after nyan, patutuyuin lang nila, and then pagsasamahin yung dalawa, then Chupin, tapos hintayin na natin matuyo. hintayin na lang ng mga ilang minutes na to, no? Bago pwede na ulit yung patuyuin. Alright, ayan guys. So guys, kasama natin si Ninong Romel. So may-ari dito ng pagawaan ng mga polyresin dito. At ngayon, pakita niya sa atin guys kung paano ba ginagawa yung pinaka-molde, no? At yung yung rubber, para makuha natin yung design na lalabas. So Nong, ano ba yung first step na ginagawa mo dyan ngayon? Ayun, yung first step ay kailangan na maglagay ka ng clay doon sa pagitan ng master mold. Yung master mold na tinatawag, Ito yun, yung lalagyan mo siya sa kalahati ng clay. Ito. ayun. Ayan. Tapos, i-coat mo to ng wax. Ito. So, nalagyan natin ng clay, lalagyan ng wax. So, Bakit po nilalagyan ng wax yan, man? ito, ang purpose itong wax para hindi dumikit yung
rubber. Pagtanggal mo dun sa master mold para magkaroon ka ng magandang detalye, ganyan. Hindi siya magdidikit. So, Okay. yan, nilagyan ko pati ito. Yan. So kailangan kasi lagyan ng wax, nito guys. Para mag-separate, para release wax ang tawag dito. Para pag bubuksan nila, once na pinagdikit yung dalawa, Oo. hindi mahirap Hindi siya baklasin. mahirap baklasin. So, madulas. Yan. Tapos ang second gagawin natin dito ay magtitimpla tayo ng rubber. Tapos i-mix lang natin siya na ganyan. Ito yung pinaka-rubber, no? Ito yung raw materials ng mold. Okay. Yan, yung unting yan, kakalat na lang natin yan doon. Tapos ito naman yung nagpapatigas sa kanya. I-mix naman na lang I-mix yan. ko na lang yan. Ayan. So, kaunti lang yan kasi pag once na napadami yan, ayan, ang bango yan. Ayan guys, so baka nagtataka kayo kung paano nga ba ginagawa itong yung pinaka-rubber niya na sample na kung saan dito nilalagay yung resin para makuha natin yung sample design na kagaya ng mga ganito. So, para mabuo to, itong pinaka-rubber na to na pinagmamoldihan, yung pinaka-proseso na ginagawa ngayon ni Ninong Romel na papakita sa atin. Nalagyan natin yan yung sa ibabaw, tas kusa na yung babagsak. Yan. Tama na yan. Tapos ito naman, kailangan para walang bubbles. Ikukut lang lahat yan, no? Kukot yan. Tapos, yan. So, tutulungan natin yan ng mahiwagang daliri. Para, siyempre may wax. Dapat talaga mo yung daliri mo ng wax. Para hindi kumapit. Oo. Yan. Tayo para mas maganda yung Yan, igaganyan natin yan. Para pumasok yan doon sa loob. So, ikukuting lahat. Tutulungan natin yan pumasok sa loob. So ito guys, sample pa lang to, no, yung ginagawa nila dito. Pero marami pa silang mga iba't ibang design. And papakita ko sa inyo mamaya yung mga finished product na natapos na nila. Dahil marami rin talagang umu-order dito, no, lalo na sa mga pet shop owner. So after natin na may Yan. pakita sa inyo guys yung coating. Ito yung first coat. So may may siguro hanggang 5 na coat. So 5 coating yan. Yan. Ito patutuyuin na to ng overnight. Overnight na po yan. Overnight to. So pagkatapos nito, hindi natin siya gagalawin hanggang bukas na. Pero ito, once na ito yung first coat na ito yung pinakamalasaw na timpla niya para mas pumasok sa detalye, kaya ito yung overnight. Yung kasunod nito, medyo mayapot na, dadamihan na nito. So mabilis mo na matatapos to bukas. So kailangan yung unang-una talaga ay manipis. So kumbaga sa first coat pa lang yan. Yan yung first coat. Para lang sumiksik lahat doon, kaya yung timpla niya, kumbaga Malasaw. medyo malabnaw lang. Yan. Then after niya nung makalipas na yung isang Siguro araw. mga isang araw, itong itsura nito. Ito. So ito yan, nakaganyan, di ba? Yan. So ito na yung pinaka-molde niya. Ganito yan lalabas. Ganyan lalabas. Yan, nakaganyan siya. Alright. Tapos after nun, lalagyan naman siya ng backing. Ito naman yung backing Ito para. naman yung sa likod. Oo. Gawa ito sa powder din, tapos minix namin. So ito ngayon nakamas dito Yung sa pang takip. Oo, nakaganyan yan dyan. Yan. Ganyan yan. Ganyan siya. Ganito ang magiging itsura niyan. Yan, ganyan magiging sura. So ito na yung pinaka-molde. Molde ng ganitong design pa lang yan. Ganyang design. Okay. Tapos pagka tuyo, ito na yung lalabas yun. Nag-precast na kami dito. Bigas na. So tuyo na, mainit-init pa. So ito na yung molde. Bubuklatin na namin. Kaya nga guys. Ayan na yung ayan. Ito yung isang side ng molde. Ayan. Tapos ito yung isang side ng molde. Ayan. Tapos ito na yung finished product niya. Pero hindi pa siya totally finished kasi marami pa siyang kailangan linisin. Tanggalin to. So ayan guys, nakita nyo, no? Ito pa lang yung isang sample product nila dito, yung design. So marami pang mga design again. So yung tinuro sa atin kanina ni Ninong Romel, ito yun yung
front and back niya para makuha natin yung ganitong design, no? Ito yung pinaka-rubber. So ngayon naman, check naman natin yung after nila na mabuo na yung resin yung design. Check natin naman kung paano dumadaan sa quality at paano to nililinis, no? Dito naman tayo sa area ni Ate Aiga. So isa na rin to sa matagal dito na staff ni Ninong Romel. So ngayon papakita niya sa atin guys yung ginagawa niya na sample design, which is yung pinakita ko sa inyo kanina na ito yung mga SpongeBob house na bestseller to. Ito. So patok lagi to sa mga bata talaga, no? Ate, itong nanditong solution to, ano ba to? Tingnan dito. Ito yung resin din. Resin din na siya. kulay dilaw naman. Oo. Alright. Dati siyang ganito. Ito yan. Oo. Nung wala tapos pang wala color. pang kulay. Tapos Okay. pinulayan natin ito. Okay. Tapos, bago tayo mag-ano, syempre, kailangan natin na patigasin natin yung resin. Okay. Kasi, ang papatigas namin, hardener. Yung Yeah. tama lang ang lagay para okay yung pagkaka-quality ng ating mga resin. So dito guys, kung mapapansin nyo, no, yung mga ginagawa nila ito. Ito kasi, kumbaga, hindi nyo nakikita na minimix nila or minimeasure pa nila kasi sila dito is mga sanay na, mga biyasa na, kumbaga kabisado na nila yan. So kung mapapansin nyo naman, ito kulay dilaw siya, kanina kulay itim, no? May mga color kasi yan, depende sa design at saka yung, kumbaga, yung sample na gagawin nila. So again, ito ilalagay ulit dito sa pinaka rubber niya sa molde. Same din yung pinakita ko sa inyo kanina, pero para mas may reference kayo makita nyo. So ganun din, ikakalat din ni Ate Aika yan. Konting pisil-pisil para umano doon sa mga linya ng mga Yung design. pinaka-design niya talaga, no? Sa Para design. mapunuan lahat. Oh. Tapos pagkatapos namin magganito, nakalat na namin yan, pwede na namin tong taklob. Pag tinaklob na namin, finish, hinukas na natin So siya. ito yung... Alam na niya, matigas na siya. Paano natin malalaman na okay na? goods na to na para Goods na. pwede nang i-open? Pag open mo kasi, meron tayo pag bagong saklang, malambot pa siya. Okay. Katulad nito, Okay. malambot pa siya. Ito yung bagong salang natin. Oo. Tapos, yung Pagka yung medyo mga nasundan okay mo na. Ito na siya, pwede na natin siya. Tapos nabanggit mo kanina ito parang para malaman parang medyo mainit Mainit na, mainit Okay. na siya. So yun Pwede yung sign na para pwede na siyang buksan. Yan, ma-open na natin siya. So ito na guys yung pinaka sample ng ginagawa niya. Ayan. After matuyo, yan din yun. Ito na guys, oh, di ba? Ayos. So ito na yung mga nabuksan ni Ate Aika. Then dito sa kabila, ito yung mga iba pang mga nabuksan nila. Tapos dito naman sa area na to, kasama natin si Kuya Noel, no? Tama po ba? So dito naman yung area guys kung saan dito kini-cleaning lahat ng mga natapos na nila na i-casting dito. So kung mapapansin nyo naman kanina nung binuksan, di ba may mga ganito pa siya, may mga sobrang sobrang sa pinaka-mold niya, ayan. Tatanggalin to ni Kuya Noel. So bali dito kuya, ano naman yung pinaka ginagawa mo dito? Nag-cleaning. Ito. Tapos bukod dun sa tinatanggal nyo yung mga sobra-sobra dito, kagaya nito, Meron kasi may mga butas pa rin na iba kaya tinatapalan din tapos nire-retouch. Okay. So, pagkatas ako. so yung ginagawa ni Kuya Noel dito, ayan, mga naka-line up na. Saan yung mga natapos mo na kuya? Ito. So dito guys, ito yun yung sample nito. Ayan, so yung mga sobra aalisin tapos hanggang sa magiging ganito na siya. Pero during dun sa process na ginagawa nila, minsan hindi maiwasan talaga na may mga maliliit na butas. Ayun naman yung ginagawa ni Kuya Noel din. Nire-retouch niya, makikita niyo meron siya dito. Ayan. So nire-retouch niya. Then after nyan, matapos lahat to dito sa area na to, kung matapos na nila yan dito at goods na lahat, so i-quality control naman yan para dalin sa painting area. So ito naman yung mga goods na product na nila na ready for painting naman. So ito na yung natapos na to, na-QC na siya lahat. So with different design, tingnan natin yung mga design. Ito, yung mga dragon design, ayan o. Tapos ito yung, isa rin to sa bestseller. Ito yung no fishing, no? Since day one, kahit dati pa, ito meron na talaga. And then ito yung mga parang anong tawag dito, no? Sa Barrel. barrel, ayan o. Double barrel. So, ang kagandahan dito guys, ito yung mga gantong may mga butas. Usually, ito yung design na tinataguan talaga ng mga isda. That's fishing tool. Ayan. Tapos, ito may mga bridge.
Ito yung kanilang ipipaint. So dito guys, hindi lang small sizes hanggang malalaking size. Depende sa design. So ito pa, may mga sample sila dito na barrel din ng mga maliliit. So ito yung ipipaint nila. And then pakita ko sa inyo kung paano naman yung ginagawa dun sa taas, sa painting area. So guys, after natin dito sa casting area, so dako naman tayo dito sa painting section na kung saan yung mga natatapos na casting. So dito naman siya dinadala. Ayan, makikita nyo. Ayan, ito na yun. Kung makita nyo, dito na. Makita nyo na yung pinaka-design niya. May mga kulay na. Ayan. So kasama natin si Kuya Carlo. Ayan, isa na rin to sa matatagal dito. So kuya, ayan, ito yung sample nung pinakita ko sa inyo kanina na SpongeBob house. So ito yung ginagawa ni Kuya Carlo dito. Pinipaint niya yung bawat detail nung design. Tuyo na ba to kuya? Pwedeng hawakan? Ayan, ito guys. Pakita ko lang sa inyo. So ito yung madalas na nakikita nyo na yung mga dinidisplay lalo na sa mga pambata, no, yung mga team nila, SpongeBob team. So ayan, nilalagay ito sa loob ng aquarium para dagdag accent din pang display, no. Usually kuya, pagka nagpipaint ka ng isang pinaka-design, mga ilang minutes siya umaabot? Depende kung 1 minute, mga 1 minute to 2 minutes ang isang kulay. Depende sa laki, no. Oo. Okay. Klase ng paint namin ang ginagamit, yung mabilis matuyo, yung ginagamit pang kotse, yung tawagin nila yung automotive paint. Lacquer paint kung tawagin. So may combination to ng thinner at saka yung para pintura para mas mabilis matuyo ang palabnang. Tapos after nila na makulayan tong mga to, patutuyin lang to mga usually yung mga ilang minutes lang to pinapatuyo. Buong mga 1 to 2 hours hindi siya pwedeng galawin hanggang sa magiging tapos. Pero tumatagal ang curing time yan hanggang 1 day. 1 day. So ibig sabihin sa isang araw hindi siya pwedeng ilagay sa tubig. Okay. Mas So, matagal, mas matagal pinatuyo, mas maganda. Okay. So guys, ito yung mga ibang sample nila dito. Ayan, kung makikita nyo yung section ng painting section. Nandito sila ate. Ayan. Sila tita. Ayan, mga busy kasi. Ayan. So with different design at yung sizes na kinukulayan nila dito. Ayan. Ayan. So ito, mabenta rin to. Ito mga to, yung mga mushroom. Ayan. Tapos ito pa. Ito so one piece. Itong ganda na ito guys. Ayan. Ayan, tingnan nyo, napaka-solid naman. Puro quality lahat. Ayan, ito pa yung mga iba. And marami pa yung mga sample design na ipapakita ko sa inyo mamaya. So, yun pa yung ginagawa nila dito. Ayan. So, ito yung sample na kung saan, ito, wala pa siyang paint ito. So, ayan, ipipaint pa nila yan. So, medyo mabusishi din siya, no? Kasi nga, bawat detail, bawat design, talagang tinututukan nila ng oras yan para, syempre, lumabas na ganda at quality yung mga polyresin display, no, bago nila i-release sa market. So guys, baba naman tayo dito na kung saan nandito na yung mga finished product ng mga polyresin. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga sample display nila dito. Ayan, grabe guys, ang gaganda. Ayan, no. So marami kayong pagpipili ang design and makikita nyo lahat ng mga variety ng design na to sa kanilang FB page na ilalagay ko dyan sa comment section. So pwede nyo i-check. Tapos pwede kayong mag-PM dyan at mag-inquire sa kanila. Ayan, dahil marami kayong design na pagpipilian dito. Depende sa preference nyo. At yung mga sample display dito ipapakita ko sa inyo na kung saan ito yung area na yung mga finished product na natapos na and ready na to for shipment, no, sa mga buyer na dideliveran nila. So pansin nyo, ayan, may mga shipment na magaganap ngayon. So mga nakabox. Ito yung mga sample. Ayan. So, SpongeBob team pa rin. Tapos may mga castle dito. Ayan. Tapos yung iba, ayan, papakita ko sa inyo yan. Yung mga price naman ng kada polyresin dito, nakadepende yan guys. Sa size, sa design, at syempre kung ano yung orderin nyo dito. Pero I guarantee na lahat yan is mura nyo lang makukuha. Lalo na kapag bulk order at wholesale price yan. Alright? So guys, kasama ko pa rin dito ngayon si Ninong Romel, ang may-ari ng polyresin dito na pagawaan. At dito makikita natin nagkalat dito ngayon yung mga finished product nila. Pero bago yon, sa mga makapanood nito at baka magtatanong kayo, no, regarding dun sa kung meron ba tong minimum order, so alamin natin yan. So nung dito sa shop nyo, anong oras po ba to usually nag-open? Yung sa online, kung halimbawang
order kayo, 24/7 pwede kayong order. Pero yung pag-visit nyo dito sa shop o kung gusto nyo mag-walk-in, by schedule. So, mag-PPM kayo sa page tapos makakuha kayo ng schedule. Pwede kayong mag-walk-in at pwede din kayong umorder. So, by order naman, kailangan natin siguro kung halimbawa may maliit kayong pet shop. So, mauntian lang ang bibigyan namin ng price na wholesale. Pero kung katulad ng mga trading at saka yung mga ng malalaking order, katulad ng bulk order, so iba yung price na binibigay. So yung minimum by wholesale, pwede namin ibigay yung 3 pieces kada isang design dun sa price na WS, at yung 30 pieces na minimum sa bulk order. So iba yung price nung bulk at saka yung WS. For example, meron pong gusto mag-inquire o makapanood ng ating video sa mga by province, tumatanggap din po ba kayo ng mga order doon? And nag-ship din po ba kayo doon sa mga provinces? O pwede kayong umorder sa amin at pwede naming i-ship via Lalamove. Kung abot ng Lalamove yung area, so pwede namin siyang i-ship. At kung kaya naman namin i-deliver, lalo kung madami, kahit pa basta nakakadaan yung sasakyan, pwede namin puntahan. Katulad ng kahit sa Norte, kahit Baguio pa yan, o kahit sa Mindoro, basta makakadating yung sasakyan at maramihan, pwede namin siyang personal na i-deliver para mas safe yung items at free of charge na yung basta pasok sa volume ng order. Yan. So, upon doon sa pag-order nyo, nagbibigay din naman din tayo ng discount dito, no? Oo, meron na kaming mga discount ngayon at saka may mga promos na rin kami dun sa mga, lalo na yung mga buyers namin loyal. So yun, binibigyan namin ng percent yan. Yung percent, i-detalye ko na lang yun sa pag-message ninyo sa amin. Yun. Sa mga nagpe-pet shop, no? Kung kayo naghahanap ng supplier, dahil bihira din yung mga gumagawa ng ganito, so exclusive lang yan kay Ninong Romel na talagang quality maglabas ng mga ganitong polyresin. Pwede nyo siyang kontakin or pwede kayo mag-walk-in dito. And sa delivery, wala naman kayo magiging problema. Nationwide, basta kaya nilang i-deliver sa mga area nyo, pwede yan. So pakita ko lang muna sa inyo yung mga sample dito na mga finished product nila. Eto, meron sila dito mga boat. Ang ganda na ito Ayan Ayan Ayan, so check pa natin yung mga iba. Kasi ito, kung makikita nyo mga nakabox na to, ready for shipment na to na in-order ng client. Nung saan ba ang gawin nito? Malapit lang yan. Basta ganyan ang pagkakakarga ng kahon. Malapit lang yan. Dito lang yan. Malapit lang. Oo. So, usually kapag pinapa-deliver nila, nakita nyo naman din sa last vlog natin, ito nakabalo to ng dyaryo. ng dyaryo per item para ma-secure din siya at para iwasan na ma-damage upon sa delivery. So, ito pa yung mga iba. Ayan, may mga ibang color pa, may blue, may green. By request. Depende sa gusto ni client. Ito pa yung iba, yung mga kasi nilang. Gaganda na ito Parang yung mga release nyo ngayon nung wala pa to dati, no? Mga bago na to, no? Marami ng bago. Ayan, guys, Tapos may mga small, medium, large. Depende sa size na pipiliin nyo. Tapos ito pa yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, yung mga SpongeBob na finished product na siya. Tapos ito yung mga boat kanina, yung One Piece. Ito na yung lag na may paint na siya. Ganda, ayan So parang realistic na yung datingan niya kapag nilagay niyo sa aquarium natin, no? Pwede natin hindi ilagay sa aquarium. Pwede rin siyang ipang display sa garden. Ayan, garden. guys, ayan Sa lang. Napaka solid, pwede rin siya i-display. Ito pa yung sa ibang mga design nila. Nag-aquascape po. Pwede Ayan. rin ito. Lalagyan ng tunay na halaman, then instead na tayo na. Ito. Pwede rin. So artificial bonsai tree. Ayan, mabigat din to, guys. Tapos ilalagay nyo na lang yung mga moss dyan sa ibabaw dito, ipapatong nyo na lang siya. Then pwede nang maging bonsai tree. Pero ito hindi na siya ipipaint or ipipaint pa to. Ipipaint pa to. Parang ito pa lang yung pinaka niya. Kailangan siyang tuyo. Kasi ibang klase yung paint yan. So kailangan to magmukhang kahoy. Yan. Iba yung pagkaka-paint nito sa ganito. Tapos ito, may Squid Game sila. Ito pa. May mga ibang design pa sila. Ayan. So mabenta rin to, guys. Tapos meron pa silang mga Buddha dito. Ang ganda. Ayan Yan pa. So pwede nyo rin siyang ilagay sa garden, hindi lang dun sa aquarium. Nabanggit natin kanina yung regarding sa ginagamit nilang paint, no? So by curing time, which is at least 1 day, pero safe pa rin to gamitin sa mga aquarium natin. So hindi siya harmful sa isda.
Basta bago nyo ilagay, make sure lang na i-rinse nyo lang siya ng tubig, no? Hugasan nyo lang, balawan nyo lang siya bago nyo ilagay doon, no? Pero safe yan, good naman yan sa mga isda natin. Ayan. Sinubukan na namin yan eh. Ito pa yung mga ibang design nila. Yan. So bago yan i-release, so hindi naman yan ibibigay na makakasama, no, sa mga isda natin. Mga garden. Ito pa. Sa mga garden, pwede rin siya. Ito po, si Snow White. So gumagawa din pala sila ng ganyan. Ayan, oh. Mas ito pa yung mga ibang design. Ayan, oh. So ito, mga ready na to, guys. Ayan, oh. Ito yung dami. Mga nakabox na, ready for shipment na to. So again, sa mga gusto at nagpaplanong umorder or magpunta dito, message nyo lang yung FB page na ilalagay ko dito sa screen para sa mga inquiries nyo. Alright? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?